Sa kaugnay na balita, paspasan na rin ang clearing operations ng MMDA sa iba't ibang mabuhay lanes mula Quezon City hanggang sa Maynila na gagamitin bilang alternatibong daan alinsunod sa EDSA rerouting scheme. Silipin ang mga apektadong kalsada sa report ni Dustin Bayog. Tuloy-tuloy ang sinasagawang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA sa kalagitnaan ng Hunyo. Kabilang dito ang pagsasagawa ng clearing obstruction sa kahabaan ng mabuhay lanes mula Quezon City hanggang Maynila na isa sa magiging alternatibong ruta ng mga motorista kung magsisimula na ang EDSA rebuild. Kahapon nakapagtala ang Special Operations Group Strike Force ng MMDA nang aabot sa 11 sasakyang kanilang nahatak sa mabuhay lanes habang 22 ang natiketat. Gayon din 11 sasakyan ng kanilang nahatak sa Commonwealth Avenue at IBP Road habang 18 ang naisyuhan ng citation tickets. Bahagi ang paglilinis ng mabuhay lanes sa 5 intervention ng MMDA na naglatagdan ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista at upang makaiwas sa abala ng maidudulot ng EDSA rebuild. 15 sa 22 rerouting schemes ng MMDA ay pa-southbound kabilang alternatibong ruta sa Taft Avenue, Tramo, Ayala Avenue, Shaw Boulevard, Ortigas, Kamuning, Roosevelt Avenue at Skyway Stage 3. Habang 7 rerouting schemes naman ang pa-northbound ang maaring daanan ng mga motorista, kabilang ang Macapagal Avenue, Kalayaan Avenue mula EDSA, gayon din sa Pioneer Street at Quirino, Arnaiz at Buendia Avenue na mula sa Rojas Boulevard. Samantala, ilan pa sa intervention ng MMDA ang nauna nang inanunsyo tulad ng odd event scheme na sisimulan ang dry run sa June 16, libreng toll fee sa ilang sections ng Skyway Stage 3 na mangyayari pa sa Hulyo at Agosto, pagdaragdag ng units ng tren sa MRT3 at karagdagang 100 bus para sa EDSA busway. Habang pinag-uusapan pa kung itutuloy ang paghahati muna ng mga motor rider at bike rider sa mga itinalagang bike lanes. Inaasam magsisimula ang rehabilitasyon ng 23.8 km ng EDSA lane sa June 13 na nagkakalaga ng higit 8 bilyong piso na inaasang matatapos sa 2027. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.